Retired General at former Senator Gringo Honasan umalma sa ginawang pag-aresto ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Duterte. Sa kanyang opisyal na Facebook page, ipinahayag ni dating Senador Gringo Honasan ang matinding pagkondena sa warrantless arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag niya itong isang pag-atake sa hustisya at soberanya ng bansa, at nanawagan siya sa mga Pilipino na manindigan laban sa anumang dayuhang impluwensya na maaaring makasira sa ating pambansang integridad. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Senadora Amy Marcos sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Very confident na suporta ng Waray sa alyansa para sa Pilipinas. Oo naman, oo. Mga Waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako. Medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. So what is your reaction probably to that pag-arrest? As a friend. As a friend? Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan, ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang nilugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan. Yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Kung awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na Pangulo, kay ERAC, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. May gano'n bisitahin si Pasalon. Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapasok. Ang akin lang emotionally. Talagang awang-awa ako sobra. Anong initial reaction mo? Did you cry? So, Sorry. Nanaiyak ka ba? Well, nagulat ako. Nandun ako sa... Papunta ako sa Palumpo na nabalitaan ko na hiling ko. Oo. Awang-awa nga ako. Paano niyo po nalaman mo? Kasi matanda na, di ba? Parang sa tatay ko, nangyari ganun din. Nakakaawa din. May nag-inform sa'yo or to text? Text. Mga news. Ay, mga media. Anong panawagan mo sa Malacanang? Wala pa siguro. Nawala na yung masasabi mo na walang actual na warrant of arrest. Di pa ako makapag-comment, di pa ako nakauwi sa Manila kahit nalaman ng facts. Ang akin lang talagang di ako makapaniwala at awang-awa talaga ako. At parang nagre-replay sa utak ko yun nangyari sa ibang Pangulo. Pero sabi, war against crime daw yung created. Hindi ko alam. Yun lang nabasa natin. Gusto ko makita. Yung warrant of arrest. Meron pinadala sa akin pero hindi ko alam kung authentic o hindi. Ano ang pinawaran? Kasi rin, I don't know. I'm not sure if it's real. Alam mo mga fake news na yun. So, ayoko mag-comment until such time as I'm able to be updated on the actual situation. In the meantime, hawa talaga ako. Sa survey ay lumalabas na naglabaan yung sa Pact 12. May mga survey niya, wala kang pangalan ninyo. May mga strategy ba yung brother? Hindi ko alam. Hindi ko alam at opisyal pong pinahayag ng Pangulo ng Pilipinas na nakalipad na po sa ang eroplano na magdadala, inilagay sa silver platter. Naalala ko yung ganyan, no? May kwento sa Biblia niyan, di ba? Na talagang inilagay sa silver platter. Antindi, walang kahirap-hirap. Na hindi pa po nakikita ng mga taong bayan yung na merong warrant of arrest, walang kahirap-hirap. Ipinamigay po ng gobyerno natin ang dating presidente sa isang entity na hindi po tayo nasasakop. Wala pong jurisdiction, hindi po ako may sabi niyan. Paulit-ulit na ito ay lumalabas sa paulit-ulit po na may, pag walang check, hindi po ako yun. Dapat blinak nyo. Hindi nyo ba blinak?
paulit-ulit po na nagsabi, no? Na si Pangulong Marcos na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Wala palang jurisdiction, bakit pinamigay mo? Dahil daw sa request ng Interpol. Eh di dapat sumulat ka sa Interpol. Kung ako po, no, Mr. President, kung ang katwiran nyo po at hanggang ngayon ay sinasabi nyo na hindi tayo miyembro at wala silang jurisdiction, di dapat yun po kinatwiran nyo po sa Interpol na tayo po ay hindi miyembro. No? Pasensya na po kayo, kadarating ko lang po. Huwag nyo na pong problemahin kung simple lang naman po yan. Pag ako po nag-comment, may check. Pag hindi po ako yan, hindi po ako yan. Kayo ba naman maloloko pa sa ganyan? Alam nyo na po yan. Eh, talaga pong gagawin po nila yun. No? Ibinigay po sa ICC, ibinigay po ninyo sa ICC na walang jurisdiction sa atin. Bakit pa kayo naging presidente? Okay, itanong ko po sa inyo, bakit po nagpapasalamat na nga uli yung pamilya ni Biloso sa inyo? Ano na ang pangalan nung nahuli na si Biloso sa Indonesia? Mary Jane Biloso. Bakit nga po? Wala po bang kaso yun? Si Mary Jane Biloso? May kaso po. May kaso po siya, di ba? Yung po ba dumaan na sa korte si Mary Jane Biloso? Si Mary Jane Biloso po ba? Bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Mr. President, hindi po ako naniniwala na wala kayong magagawa bilang presidente na ipagtanggol ang isang mamamayang Pilipino sa walang jurisdiction. Ito po, may mga OFW tayo nung panahon ni Duterte. May OFW tayo, nagkaroon ng kasalanan na nahatulan sa korte ng iba. Pero bilang presidente, nung panahon na lang po ni Duterte, wag na po nung panahon nyo. Kasi eto na nga eh. Bilang presidente ng Pilipinas at ng mga Pilipino, inihahabol po ni Pangulong Duterte. No? Ipinakikiusap yung mamamayan na bibitayin sa ibang lugar. Ipakikiusap ni Pangulong Duterte dahil yan po ay mamamayan niya. Wag lang po droga. Ganun po ang trabaho ng isang Pangulo. Hindi po trabaho ng isang Pangulo na pangatwiranan bakit niya ipinahuli yung isang presidente, dating presidente. Hindi po niya tungkulin na matapos ipahuli mga ngatwiran. Buti pa po hindi na kayo nagsalita, nakakasama pa ng loob eh. Pinangangatwiranan nyo pa na tama yung ginawa nyo. Kahit po hindi kami abogado, kahit hindi po kami presidente, kahit hindi po kami senador, congressman, o anumang wala kaming mataas na tungkulin. Napakasimple lang po. Kayo ang nagsasabi ng paulit-ulit. Kayo ang nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kung walang jurisdiction, kaya sinasabi nyo hindi kayo makikipagtulungan. Eh, daig nyo pa po yung nakipagtulungan eh. Hindi lang po sa hindi nakipagtulungan. Hindi nga namin alam na ang buong akala namin dahil hindi kayo nakikipagtulungan, hindi natutuloy yung mga investigasyon. Paano magkakaroon? Buti pa pala nakipagtulungan na kayo para nakita namin kung ano yung ebidensyang sinasabi ninyo na nakikipagtulungan kayo. Napaka-unfair kasi salita kayo ng salita. Hanggang sa press ko niya kanina, sinasabi niya pa rin na hindi siya nakikipagtulungan. Sinasabi pa rin po ni Pangulong Marcos na hindi siya nakikipagtulungan. No? Hindi siya nakikipagtulungan sa ICC. Eh, daig nyo pa yung nakipagtulungan eh. Sinurrender ninyo yung walang kalaban-laban si Tatay Digong. Daig nyo pa yung nakipagtulungan na lang sana kayo dahil kung investigasyon at nakipagtulungan kayo, maihahanda ni Pangulong Duterte. Ito po, uuwi lang sa Pilipinas ang isang presidente na dinumog, dating presidente na dinumog sa Hong Kong. Pasensya na kayo ha, yung mga taga Hong Kong ha. Eh, kaya pala kayo nag-iiyakan eh.
Naramdaman nyo yata yung mangyayari sa kanya pag uwi. Ganun kayo kamahal, yung mga taga Hong Kong. Kung hindi nagpunta dyan, hindi mahuhuli. Mahirapan silang huliin sa Davao eh. Dahil yung mga taga Davao, haharangin eh. Dito, pati sila Senator Bongo, sila mga abogado ni Pangulong Duterte, hindi nakakapasok, hindi nakita nila Senator Bongo. Paulit-ulit, walang jurisdiction. Paulit-ulit. Kung walang jurisdiction, bakit mo hinuli si Duterte? Wala palang jurisdiction yung nagpapahuli. Ang nagpapahuli po ICC, sabi mo, sa press con. Parang proud na proud pa siya na inampanan ko lang. Wag na tayong umasa. Paano po yan, Mr. President? Tatanungin ko lang po kayo, pag merong isang OFW na bibitayin, wala kayong gagawin, Chuck, dahil hindi po pwedeng may gawin kayo dahil si Pangulong Duterte, kayo pa dahilan eh. Kayo pa dahilan kung bakit nadala sa Netherlands, sa dahig. Kayo pa ang nagpahuli mismo. O, paano po yan? Pag hinuli ng iba, halimbawa, hinuli po sa Saudi Arabia at bibitayin na, OFW, wala na kayong moral authority ngayon na harangin yun. Paano nyo harangin yun? Nakagawa ng kasalanan, nilitis, may batas. Paano kayo makikiusap ngayon? Kung sabihin sa inyo na Saudi, makikiusap ka sa amin, yung presidente mo nga, pinahuli, ikaw mismo nagpahuli. Nilinaw po ni BBM, hindi siya nakikipagtulungan sa ICC, hindi tayo nagbibigay daw ng mga ebidensya, pero pinahuli niya. Pinahuli po ni BBM, si dating Pangulong Duterte, siya po ang nagsabi dahil po sa request ng Interpol. Hindi ka ba pwedeng mag-request sa Interpol? Nasabihin mo na, teka muna, walang jurisdiction ang ICC sa amin. May sarili kaming batas dito. May sarili kaming hukuman. Kahit po sa batas ng ICC, kahit po dun mismo sa kanila, kinakailangan po muna na patunayan nyo, munang patunayan na dito wala nang maaasahan yung mga biktima di umano. Wala nang reklamo dito kay Pangulong Duterte. Nauna pa agad na sa labas ng bansa. Tingnan nyo po, ano po moral authority? Kaya po kayo mga OFW, kawawa po kayo pag kayo po nahatulan sa ibang bansa. Bakit po? Nilitis siya mga yan. Ito nga po, pinahuli si Pangulong Duterte nilitis, wala tayong naririnig na nilitis ng ICC.